May mga bisyo na nagsisimula bilang libangan o pampalipas oras. Isang beses lang, pampalipas oras lang, pampawala lang ng stress. Pero habang tumatagal, hindi mo na namamalayan, ikaw na ang kontrolado nito. At isang araw, gigising ka na lang at sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko na alam kung paano ako makakalaya. Ilang beses ka nang nangako. Sinasabi mo, huling beses na to, titigil na talaga ako. Hindi ko na uulitin. Pero makalipas ang ilang araw o sa iba ilang oras lang, babalik na naman. At sa bawat pagbabalik, mas lalo kang nadidismaya sa sarili mo. Pakiramdam mo, mahina ka. Pakiramdam mo, wala ka ng pag-asang magbago. Marahil, may mga relasyon nang nasira. May perang nawala. May tiwalang nabasag. May mga gabing hindi ka mapakali. At baka may mga taong mahal mo na nasaktan na rin dahil sa bisyong pilit mong nilalabanan. Hindi ito ang buhay na pinapangarap mo. Hindi ito ang taong gusto mong maging. Pero ngayon, pakiramdam mo, hindi mo na kayang kumawala. Kung ikaw ang nanonood ngayon o nakikinig, nais kong sabihin to. Ang katotohanang gusto mong magbago ay nangangahulugang hindi pa tapos ang laban. Tandaan mo to hindi ka masamang tao dahil nahihirapan kang kumawala. Maraming tao ang tahimik na lumalaban sa iba't ibang uri ng bisyo. Ang mahalaga, huwag kang tumigil sa paghahanap ng tulong. At huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Habang ginagawa ko ang video na to, alam nyo, naisip ko kung gaano karaming tao ang araw-araw na nakikipaglaban sa isang bisyong hindi alam ng iba. Maraming uri ng bisyo. May bisyo sa droga, may bisyo or may addiction sa sugal. Maraming uri ng bisyo. May ilan na sa labas ay mukhang masaya, ngunit pagdating sa bahay, doon nagsisimula ang tunay nilang laban. Kung minsan nahihiya silang magsabi, natatakot silang mahusgahan, pero ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pag-amin na kailangan natin ng tulong. Kung may taong mapagkakatiwalaan ka, isang kaibigan, isang pamilya, isang pastor o pare, o isang profesional na handang makinig,
huwag kang matakot lumapit. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Isa itong tanda ng tapang. Tandaan po natin yan. Sa Corinthians chapter 10 verse 13, sinabi, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." Napakagandang paalala, no? Ang tukso ay bahagi ng buhay. Lahat ng tao nakakaramdam ng tukso. Kahit pa hindi mo ito ginagawa, kahit pa nasa isip mo lamang yan, nakakaramdam tayo niyan, nakakaranas tayo niyan. Ang tukso is hindi lang sa pagmamahal o sa pag-ibig. Maaring sa pera, maaring sa bisyo, o kahit yung simpleng asaran lang ng magkakaibigan. Ngunit hindi ito ang huling kabanata sa ating kwento. May paraan upang makabangon. At sa tulong ng Diyos, kasama ng suporta ng mga taong nagmamalasakit sa atin, may pag-asa para sa pagbabago. Ngayon naman, nais kong mag-alay ng isang panalangin para sa mga taong nahihirapan kumawala sa kanilang bisyo, sa mga taong lumalaban, at sa mga taong gusto nang tanggalin ang masamang bisyo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, idinadalangin namin ang bawat taong nanonood o nakikinig ngayon na tahimik na lumalaban sa anumang uri ng bisyo. Ang mga gustong magbago, ngunit paulit-ulit na nadadapa. Panginoon, bigyan niyo sila ng lakas na bumangon sa bawat pagkakataong sila ay nabibigo. Palitan niyo ang kanilang hiya ng pag-asa, ang kanilang takot ng katatagan, at ang kanilang pagkalugmok ng bagong simula. Tulungan niyo silang makalaya sa anumang bagay na unti-unting sumisira sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga pangarap. Padalhan niyo sila ng mga taong magiging katuwang nila sa kanilang paglaban at pagbangon. Bigyan niyo sila ng karunungan upang umiwas sa mga sitwasyong nagtutulak sa kanila pabalik sa bisyo. At araw-araw, ipaalala niyo sa kanila na hindi pa huli ang lahat. Panginoon, nais din naming isama sa aming panalangin si Presenilio Mary Rose na nagbahagi ng kanyang prayer request sa aming komunidad o sa comment section. Inilalapit namin sa inyo ang kanyang anak. Pagalingin niyo po ang kanyang anak. Ingatan niyo sa bawat araw, bigyan ng mabuting kalusugan, karunungan at proteksyon. Pagpalain niyo ang kanilang pamilya at patuloy niyo silang gabayan ng inyong pagmamahal at kapayapaan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating araw-araw na panalangin. Kung mayroon kang prayer request, maaari mo itong i-comment sa comment section. Binabasa namin ang iyong mga mensahe
At sa mga susunod na video ay magsisikap kaming maisama ang ilan sa inyong mga panalangin. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot na nangangailangan ng pag-asa at panalangin. At sana matulungan niyo akong maabot ang 50 subscribers ngayong buwan ng Hulyo o July. Hanggang sa muli at pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoon. Maraming salamat.